Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw po sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Naway nasa maayos kayong kalagayan at hangarin namin ang patuloy ninyong pagtangkilik sa lahat ng drama na likha namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. At buong pusong inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ating bigyang buhay ang karanasan ng lumiham sa atin na itago natin sa pangalang Lena. At ito po ating basahin ang kanyang liham. Dear Tia Sofia, dalangin ko po'y nasa maayos kayong kalagayan diyan sa istasyon ng Bombo Radio na siyang aabutan ng aking sulat. At una po sa lahat, gusto kong batiin ang lahat ng mga dramatista ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Dahil sa patuloy ninyong pagbibigay aliw sa amin sa pamamagitan ng inyong mga naggagandahang drama. Maliban po diyan, gusto ko ring batiin ang mga kagaya kong laging sumusubaybay sa inyo sa inyong mga drama sa radyo. Sa aking liham, gusto ko pong itago nyo ako sa pangalang Lena.
Sa kadahilan ng mayroon kaming nag-iisang anak ng aking asawa at babae pa naman, yun po ang dahilan kung bakit naging mahigpit ako sa kanya. At kung ano ang mga kaganapan, ito po ang aking uumpisahan. Too much hurts too much. Ba't ngayon ka lang, Simonet? Saan ka galing? Inay, nanggaling ako sa bahay ng aking kamag-aral dahil may libro silang kailangan namin. Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo. Malaman ko lang na may boyfriend ka. Titigil ka na sa pag-aaral. Pero inay, sayang naman ang aking matataas na marka kung titigil ako sa pag-aaral. Inay, wag po. Talagang patitigilin kita sa pag-aaral kung ipipilit mo yung gusto mo. Wala talaga, inay. Oo nga po, marami akong manliligaw. Pero wala akong tiwala sa kanila. Inay, seryoso po ako sa aking pag-aaral. Sige, para maniwala ako sa mga sinasabi mo, ibigay mo sa akin ang pangalan ng kamag-aral mo, pati na rin ang cellphone number niya. Sandali lang po, inay. At titignan ko ang cellphone ko sa aking bag. At sabihin mo sa lahat ng mga manliligaw mo na dito sila sa bahay dadalaw. At sabihin mo sa kanila na hindi ka pa pwedeng magpaligaw dahil magagalit ako. Ang sakit ng ulo ko. Hindi sana ako babangon pero nagugutom ako. Hindi mo naman kasi tinatantana ng pag-iinom mo ng alak. Kaya hindi ka na kumakain pag lasing ka. Itay, pwede ho bang humingi sa inyo ng pera? Kasi po may bibilihin po akong libro. Wala akong pera. Natalo ako sa sugal. Humingi ka dyan sa nanay mo. Ano? Natalo ka sa sugal? Ha, o baka naman ibinigay mo na sa babae mo? Lena? Ayusin mo yung pananalita mo ha. Naririnig ka ni Simonet. Alam mo palang mahiya. Ha, babae ang anak mo, George. Dalaga na. Kaya magtino ka naman. Uy, hindi na ako kakain. Nakakawalang gana. Itay! Hayaan mo ang tatay mo. Talagang wala kang maasahan sa kanya. Ako na lang magbibigay ng pera sa'yo. Hay nako, hindi pwedeng ganyan ang ituturo mo sa dalagita mo, Lena. Mas magandang kausapin mo ng maayos ang mga manliligaw niya. Naranasan na natin yan, Gloria. Kung bibigyan ko ng pagkakataon ng isang lalaki, iisipin niya na may pag-asa sa sayo. Pati rin ikaw. Pinapahiya mo ang mga dumadalaw kay Simonet. Para tantanan nila ang anak ko. Ayokong matulad ang anak ko sa akin, Gloria. Halos hindi ako nakapagtapos at nagpakasal ako sa isang lalaking maraming pisyo. Ay, sa bagay. Naiintindihan kita. Pero gawin mo yan sa magandang paraan. Pero hanggang ngayon, Gloria, naaalala ko pa rin ang sinabi ng aking ama. Simonet, anak, ibibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan mo. Pero sana naman, anak, alalahanin mo, hindi ka pa pwedeng makipag-boyfriend. Pangako, inay. Wala pa po sa isipan kong magpaligaw o magkanobyo. Alam niyo po ba, kung may natitirang baon na binibigay niyo sa akin, iniipon ko po yun. Kung makapagsalita ka sa anak mo, matutulad din yan sa'yo na sa isang lalaki siya hahantong. Lolo, hindi po yan mangyayari sa akin. Alam mo, Apo,
Ganyan din ang sinabi ng inay mo sa akin noon. Pero anong nangyari? Simonete, iwan mo muna kami ng lolo mo. Teka lang. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko, Simonet. Mas maganda yata kung sa akin ka muna maninirahan. Pero kahit na, sana hindi ka matulad sa iyong ina na malande at maagang nakipag-asawa. Maraming sinasabi ang aking ama patungkol sa akin, Tia Sofia. Isinali na rin niya ang aking anak na si Simonet. Pero maganda naman ang naging bunga ng paghihigpit ko sa anak ko. May isang pagkakataon po na ginabi ako ng pag-uwi at nakita ko si Simonet na ginagawa ang kanyang takdang aralin. At narino po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Inay. Oh, halatang pagod na pagod po kayo. Kumain na po ba kayo, Nay? Hindi pa. Tingnan mo, ang lahat ng mga pagsisikap ko, anak. Kaya sana, anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Lalo pat wala kang maasahan sa iyong ama. Opo, Inay. Alam niyo po, gumagawa po ako ng aking takdang aralin habang hinihintay ko po kayo. Nasaan ang tatay mo? Wala pa po siya. Alam niyo bang nagagalit si Lolo kanina nang dumating siya sa bahay? Sigurado. Marami na naman siyang pintas sa akin. Sige, Nay, at ihahanda ko na po yung hapunan ninyo. Magpapahinga muna ako. Pero parang gusto kong matulog. Inay, hindi po pwedeng matulog kayo nang hindi pa kumakain. Hintayin po niyo ako at pilitin yung kumain. Sige. At tatawagan ko muna ang tatay mo. Anong oras na, George? Wala ka pa rin sa bahay? Nagagalit daw si tatay. Nakikialam pa kasi. Parang wala akong pag-iisip. Nasaan ka ba kasi? Pauwi na ako. Pero huwag mo akong hintayin. Matulog ka na lang. Si George laging nagbibigay ng sakit ng ulo. Dalaga na ang aming anak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Lolo, ang aga niyong dumating. Kumain na po ba kayo? Si Inay pala. Andun po sa kusina. Ano, papasok ka sa paralan na hindi man lang tutulong sa mga gawaing bahay? Talagang kinukonsenti ka ng iyong inay. Lo, ngayon lang po yan. May importanteng gagawin kami sa paralan namin. At late nang nagising si Inay. Nakapag-almusal na ako, pero hindi ko pa naayos ang aking pinagkainan. Kumain na kayo. Nagkape na ako. Sa tanghalian na lang ako kakain. At ikaw, Lena, nasaan ang inyong magaling na asawa? Tulog pa po, tay. Hindi ko rin namalayan kung anong oras siya dumating. Ay, talagang walang pag-iisip ang asawa mo. Pero kasalanan mo rin yan. Oh, ikaw, Simonet, akala ko may gagawin kayo sa iyong paaralan. Aalis na rin po ako, Lolo. Inay, iwan ko na po kayo. Pakialamero talaga si tatay. Akala niyo yata, hindi ko narinig ang mga pinagsasabi ninyo? Naiinis ka dahil totoo, di ba? Anong oras ka dumating? Huh. Parang wala kang pamilyang iniisip.
Sa bisyo mo lang dinadala lahat ang sahod mo. Tumahimik ka! Sige, saktan mo ako kung gusto mo. Hindi ako natatakot. Sana gawin mong inspirasyon yung anak natin. Huwag mong hintayin na mapahamak ka. Lena, masakit ang ulo ko. Alak at sugal lang naman ang bisyo ko. Walang ibang babae sa buhay ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kung hindi ko lang iniisip ang anak natin, matagal na akong sumuko. Lena, huwag muna ngayon. Mag-usap tayo sa ibang araw. Sige, bahala ka. Naaawa na talaga ako sa iyo, Lena. Nagpapakamartir ka. Ayoko nang magpakamartir, Gloria. Makapagtapos lang ng pag-aaral si Simonette. Masaya na ako. Ay, mabuti na lang. Mabait ang iyong anak. Iyan din ang pinagpapasalamat ko, Gloria. Pursigido siya sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang pananalita pa lamang, talagang matalino si Simonette. May bisita ka pala, Lena. Pumasok na akong hindi nagpaalam. Tay Lucio, magandang hapon po. Magandang hapon rin sa'yo, anak ko. Akala ko maagang dumating si George. Sinasabi ko na talaga. At si Simonette, nasaan? Hindi pa nga dumadating, Tay. Tatawagan ko nga. Lika dito! Aray ko, Tay! Masakit po! Sakit. Bitawan mo si Simonette, George. Wala akong pakialam kung ako ang saktan mo. Pero pag anak ko ang saktan mo, mag-aaway talaga tayo. Bago ka magsalita, magtanong ka muna. Kapag hindi ko nakita itong anak mo, malamang sumama na ito sa isang lalaki. Oh, Hindi po. Hindi ko po gustong sumama kay Dexter. Pero pinipilit niya po akong sumakay sa kotse niya. Hindi lang po niya ako. Ano? Ang walang hiya? ano ngayon, ha, Lena? Gusto ko lang ilayo ang anak natin sa lalaking yun. Pag nakita ko uli ang Dexter na yan, makakatikim siya sa akin. Nakaramdam po ako ng pagkabigo, Tia Sofia, at pagkabalisa na rin sa panahong iyon. Isang araw, tumawag si Dexter kay Simonette. Narinig ko ang pakikipag-usap ng anak ko. Agad kong inagaw ang cellphone sa aking anak at pinagsabihan ko si Dexter. Narito po ang mga sumunod na pangyayari. Stay in love with you. Inay, hindi po kami maagang pinauwi ng aming guro. Kaya ngayon lang po ako nakauwi. At hindi rin natuloy ang usapan namin ng aking kaklase. Akala ko, may masama namang balak si Dexter sa'yo. Iniistorbo ka pa ba niya? Hindi na po. Matagal na pong hindi siya lumalapit sa akin. At saka isa pa, busy din po ako sa pag-aaral ko. Kapag binastos ka ulit, sabihin mo sa akin, akong bahala sa kanya. Ulitin pa niya ang ginawa niya sa iyo. Makakatikim talaga yun sa akin. Itay, maraming barkada si Dexter. Ayoko pong mapahamak kayo. Hindi ako natatakot. Bata lang ang mga yon.
Mabuti naman at may pagmamalasakit ka sa anak mo. Pero mas maganda kung magbagong buhay ka na rin. Palagi ko naman pong pinapaalala sa kanya, tay. Pero hindi kanya pinapakinggan dahil mas mahalaga ang bisyo niya kaysa sa inyo. At ikaw, matyaga kang magpakamartir. Baka may pagkakataon pa na magbago pa siya, tay. Kailan? Buti na lang at hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Iyan naman ang hindi ko hahayang mangyari, tay. Tignan nyo, hindi halata na galit ako. Oo, dahil parang walang pakialam ang asawa mo sa'yo. Kung magagalit ako, tay, anong mangyayari sa inyo? Kaya kailangang magsumikap ako, tay. Yan naman ang dahilan kung bakit hinahangaan kita. Hindi halatang nagpapakamartir ka sa asawa mo, friend. Pinipilit kong maging masaya, Gloria. Kahit papaano, may nabago naman kay George. Nagkaroon na siya ng pakialam sa dalagita namin. Pero, hindi naman siya naaawa sa'yo. Si George sana ang kailangang magsumikap, hindi ikaw. Ay, kung ganyan ka siguro kataray noon nung nililigawan ka pa lamang, o di good. Nandyan na, Gloria. Wala na akong magagawa. Sa bagay. Pero kung tungkol naman sa mga manliligaw ng anak mo, kalma lang, friend. Ayokong matulad si Simonet sa akin, Gloria. Kaya kung kinakailangan, harangan ko lahat ang mga manliligaw niya. Makakasira lamang sila sa pag-aaral niya. Ay, huwag mong sabihin na hindi kita pinayuhan, ha? Anong ibig mong sabihin? Kailangang pakiramdaman mo. Kahit hindi maganda ang pinapakita ng asawa mo sa'yo, kailangang huwag mo siyang awayin. Ito ang dahilan kung bakit maganda ang pamumuhay ninyo. Mas mailalayo si Simonet sa mga problema kung bayaan nyo lang na manligaw yung mga lalaking yan. Di bale, alam naman niya ang kanyang ginagawa. Lena, anong nangyari sa mag-ama? Bakit wala pa rin sila? Iyan nga ang kinakatakot ko, tay. Ano na kayang nangyari kay Simonet? Hindi ba niya pinangalanan ang mga taong nanliligaw sa kanya, no? Hindi pa, tay. At hindi ko pa nakakausap si Simonet sa mga nakalipas na araw dahil busy ako sa trabaho. Wala ring silbi ang asawa mo na yan. Hindi siya matino. Tawagan mo nga si Simonet. Hahanapin ko siya. Si Simonet, tay. Tumatawag. Hello, Simonet. Asan ka na? Inay, andito po ako sa ospital. Bakit? Nabaril po si Itay, Inay. Diyos ko! Salamat at nagkamalay ka na, George. Marami akong kasalanan sa iyo, Lena. Nagpapasalamat ako at buhay ako. Hayaan niyo. Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa inyo. Walang hiya yung Dexter na yan. Muntikan ka na niyang mapatay. Nasaktan daw si Dexter dahil sa pagpapahiya niyo sa kanya. Ano? Matagal na po niyang sinasabi yan sa akin, Nay. Lalo na nung nasuntok siya ni Itay. May pagkakamali tayong dalawa, Lena. Sana kinausap natin siya ng maayos. Siguro, hindi humantong sa ganitong sitwasyon
Dahil sa kagustuhan kong hindi matulad si Simonet sa akin. At iyan ang dahilan kung bakit ako naging mahigpit sa mga manliligaw niya. Palagi po akong pinapayuhan ng aking kaibigan sa panahong yun, Tia Sofia. At noon ko lang nalaman na mali pala ang pagiging mahigpit masyado sa mga nanliligaw sa mga anak. Ang pangyayaring yun ang nagpabago kay George. Naging masaya ang aming pamilya. Dahil nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang aming anak. Ang diploma niya ang nagpapaalala sa akin sa pagiging martir ko at mahigpit sa kanya na siyang tinuring kong rekwerdo. Hanggang dito na lang po at muli ako'y nagpapasalamat sa pagbasa sa aking sulat. Lubos na nagpapasalamat, Lena. Diyan po nagtatapos ang kasaysayan ng buhay ni Lena na nag-iwan sa kanya ng rekwerdo. Dito po sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Lena ay isinaayos para sa pagsasadula ni Delphine Dumayas. Direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Someone